tandaan din po natin, ang bitterness is the root cause of complaining, one who is discontented with his life. So kapag tayo minsan ay discontented sa buhay natin, ayan, nagiging reklamador tayo at nagiging bitter na tuloy tayo niyan. At syempre, tandaan nyo guys, ang sabi rin ni Paul sa Philippians 2 verse 14, do all things without complaining and disputing. So, syempre, di ba? Katulad ng too much complaining can worsen your mood, make you feel helpless, and lead to a negative outlook in life. So, alam niyo na guys, ha? Hi guys! Welcome back to my channel. Today video guys, ayan, panibagong topic muli ang aking i-share sa inyo. So, lahat tayo guys ay nagko-complain, nagre-reklamo, or umaangal. Kahit ang pinakamasayang tao pa sa balat ng lupa, minsan nagre-reklamo rin or umaangal. Pero guys, tandaan natin ang sobrang pagrereklamo ay nakaka-drain ng energy. Minsan, alam niyo yan. So, wala lang ginawa, reklamo dito, araw-araw, parang walang kasayahan sa buhay. Parang walang magandang nangyayari sa buhay niya, puro na lang reklamo. Bawat oras, bawat pangyayari, may angal, may reklamo. So, yun ang topic ko guys. It's all about complain. Ano guys, okay lang naman yung tayo'y magreklamo, umangal. Siyempre, bilang tao, ganoon talaga. Mayroon tayong mga sitwasyon na minsan na parang nakakaangal naman talaga. Kasi nga, di ba, may mga sitwasyon na talaga namang without even realizing na nagrereklamo ka na. Minsan, kasi mas madaling magreklamo di ba? Kaysa mag-fix ng problema. Kaysa i-fix mo yung sitwasyon na yon. Ang nagagawa mo na lang ay magreklamo. Yan. Pero, minsan, ang sobrang pagrereklamo na ay nagkakaroon ng negative vibes. Kung konting share lang na nakaka-drain talaga ng energy ang complain kasi meron akong kamag-anak, dinadalaw mo na nga, bawat dalaw mo, puro na lang complain ang naririnig mo sa kanya. Kaka-complain niya, parang ikaw na yung nade-drain ng energy. Parang yung negative thoughts niya nasasalin sa'yo. Kasi, puro lang, ay, nakang buhay na to. Bawat dalaw mo talaga, gano'n ang maririnig mo sa kanya. Kaya minsan nakakapag-isip ka na lang na huwag puntahan, huwag dalawin. Kasi gano'n at gano'n pa rin ang maririnig mo sa kanya. Nagiging negative attitude or negative character na kasi nakakalimutan mo ang joy. Di ba? Katulad ng mga sinishare ko ng mga topic na iba. So, parang nawawala ka ng kasayahan kasi bawat araw na ginawa ng Panginoong Diyos, wala ka ng ibang ginawa kundi magreklamo, umangal, kahit sa bagay, kahit sa office, kahit saan ka naman banda, kahit saan ka, sa bahay, office, trabaho, kalsada. Wala kang maririnig kundi reklamo, kundi angal, di ba? So, number 1 guys is change the way you think. Ito yung pagiging mindful mo. Titingnan mo yung hindi lang yung puro sarili mo yung naiisip mo. Parang nagiging selfish ka minsan. Kakareklamo mo, kakaangal mo. Parang be mindful sa paligid mo kung ano yung nakikita mo. Na dapat ay meron kang positive para sa sarili mo sa nakikita mo sa iba. Kasi puro ka na lang reklamo. Kaya nawawala ang joy mo. Nananakaw ng isang pagiging negative thoughts mo or kaka-complain mo. Kaya be mindful to others. Huwag lang yung sarili mo ang isipin mo para hindi masisira ang iyong araw. Number 2 naman,
allow yourself to vent every once in a while. Halimbawa guys, nasa oras ka or may time na you have a rough situation or mayroon kang parang hindi ka nais-nais na sitwasyon. Imbis na umangal ka or kung ano-ano ang mga gagawin mo, call a friend, yan. Huwag kang mahiya at share mo sa iyong mga kaibigan ang iyong pwede ka naman magreklamo, di ba? Pero syempre nga, huwag lang maging habit ang pagiging reklamador. Yan. Para mawala yan, syempre, i-vent out mo sa iyong mga friend ang iyong negative thought or negative feeling. So number 3 naman ay train yourself to be less judgmental. Ayan. Huwag kang masyadong judgmental. Kasi pag papunta ka sa ibang lugar, ang imbis na magiging masaya ka, wala ka na ibang ginawa kundi i-judge yung mga nakikita mo, mapatao, mapabagay, mapalugar. Wala ka nang ginawa kundi i-judge. Puro reklamo na lang ang maririnig sa bunganga mo. Puro angal. Kaya train yourself to be less judgmental para yung joy pumasok. Maging masaya ang iyong mood. Make a list of things you're grateful. So, stop ka muna. Ayan na naman ang pagiging reklamador mo. Wait. Stop ka muna. Bulay-bulayin mo. Ano nga ba yung kailangan kong ipagpasalamat ngayong araw na to? Think how you're grateful today. Parang gano'n. Lista mo. Kasi ang guys ang pagiging reklamador nakakawala ng ganda, nakakapangit ng araw, nakakapangit ng aura, at nakaka-drain ng energy kasi puro ka na lang reklamo, di ba? Kaya learn to appreciate kung ano yung nandiyan sa sitwasyon na meron ka ngayon. Tapos learn how to be grateful. 4 naman is be the change you wish to see in the world. Isang lugar, ipon-ipon kayo, mag-family bonding, co-workers. Kapag mag-uumpisa ng parang mayroon ka ng parang narinig mo yung may mga reklamo, kasi hindi lang naman ikaw yung magrereklamo, di ba? Meron din mga kasama na kuha ka ng way na maiba yung topic. Parang change mo into a lighter mode para hindi madrain yung energy nyo at magkaroon ng lighter mode. Next naman ay accept responsibility. So minsan guys, di ba may sitwasyon na hindi naman agad-agad mafi-fix yung sitwasyon na yon. So i-accept mo na lang minsan na hindi naman agad masusolve ang isang sitwasyon na yon. Yun naman talaga madalas gawin, reklamo talaga tayo kapag hindi natin na-fix yung ating sitwasyon na yon. So yun, para hindi tayo magreklamo, i-accept muna natin kasi hindi naman right away agad na ayan agad, parang may genie na agad na susolve ng problem. So accept the responsibility muna. Find what makes you happy and take care of yourself. Kasi minsan guys, di ba, sa isang sa workplace mo, parang napapansin mo na sa sarili mo na puro ka na lang reklamo or parang umiinit na ulo mo kasi iba na ang dating sa'yo kaya puro ka na lang reklamo. So maybe it's time to take a time out muna. Manicure, pedicure ka. Kailangan mo muna mag-relax, magpa-massage, mag-play ng sports, kung ano yung magkakapag-energize muli sa'yo. Kasi yun ang kailangan mo. Kaya find what makes you happy and take care of yourself. And the next, ask yourself, whenever you open your mouth,
Would you rather complain or happy? So yun na lang ang isipin mo minsan. Na, ano ba, magre-reklamo na lang ba ako o maging happy na lang. Kasi choose happiness, focusing on the positive and being kind always. It is your choice and no one else. What is your foolproof way to stop complaining? Para sa inyo guys, ano ba ang comment down below kung ano ba ang makakapag-stop sa inyo sa kaka-complain ninyo. Stop complaining guys. Sabi nga sa 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Ayan guys ha. So stop complaining para everyday happy. Mayroon tayong joy. So that's it for today guys. Thank you for watching. And please give it a thumbs up kung nagustuhan yung aking binahaging video ngayon. At subscribe na po sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa aking channel. Don't forget, Jesus loves you so much. And don't forget to pray. Have a good day everyone. Bye!